Hello, this is my first video here. It's very new to me. People that know me knows that I have a thing with talking in front of camera. I tend to get shy whenever a camera is in front of me, but now I'm trying to face that fear. So here I am recording my first yapping session here sa YouTube. I created this video as a digital diary of my current situation. So I just wanted to film myself para in the future I have a reference on what I did in my 20s. Pretty interesting because I noticed that I really enjoy reading my past journal entries. Nakakatuwa din kasi may reference ako sa kung anong ginagawa ko dati. I'm trying to transform that medium to a digital one, two objectives in one project. I get to video myself and record as a digital diary, and another one is to confront my anxiety in talking in front of the camera. May mga bagong kaganapan sa aking buhay. So I quit the job that I really, really, really love without any safety net to pursue other things. Nag-resign ako, and actually this is my first day as an unemployed man here in this 2025 Philippine economy. It's a crazy move, unconventional then, and not practical as people can say it, but wala, nag-quit lang ako kasi gusto ko lang mag-try ng bagong bagay. Kasi I noticed that meron akong mga creative ideas na parang kailangan ng extra push to execute. A little background rin kasi about me. Ako si visualization Puro visualization, puro, alam mo yun, parang ini-imagine ko lang siya sa utak ko, ganyan, pero hindi ko siya na-execute talaga. I don't know, nagkaroon lang talaga ako ng urge to push myself to create and pursue yung mga bagay na gusto kong gawin. Sa upload day na to ay ito na yung first night na wala na akong day job. So yung span ng pag-render ng time ko dun sa previous job ko, so 1 month siya, so mayroon akong 30 days to, yun nga, parang ayusin yung mga transition, ganyan, mga turnover, ganong bagay. The span of that month na facing the uncertainty, pinili ko talaga maging optimistic. Yun yung naging default na mindset after this. Though, of course, uncertain yung mga bagay-bagay, syempre, mawawalan na ng steady income or yung previous routine ko ay magbabago na. Nakakaano talaga, nakakaba rin kung ano bang mangyayari sa akin after this move. Pero I tend to remain optimistic. Number one, because wala namang ibang gagawa nun for me, kundi ako lang. Yung span of 1 month na yun na paparating na sa walang trabaho, ko lang masyadong binigyan ng pressure yung sarili ko. May conscious effort lang talaga at maging deliberate sa kung anong dapat kong gawin. Mas naging proactive ako. Yung mga naging decisions ko lately ay very, very intentional and with a purpose. Ang dami nangyari dun sa past month na yun. Number one, nag-join ako ng una kong fun run together with my girlfriend. Matagal na rin kasi akong tumatakbo. Well, last year, coming from zero experience at all. Yung mga taong nakakilala sa akin, alam din na I hate running kasi mabilis akong pagpawisan, pero tinry ko lang siya last year, tapos nagkaroon din ng on-off season, pero this year, mas naging consistent to the point na I challenged myself to join a fun run. Kasi most of my training days, ako lang talaga yung tumatakbo, mag-isa. Wala akong kasama, walang community, ganyan, since right now, running community is very, very thriving dahil marami na rin ang mga runners na kumo-connect din with other people. So I started my first fun run this year. So 5K lang siya. Just to immerse myself sa ganong experience. And grabe, coming from the experience na hindi tumatakbo with anyone, na ako lang talaga mag-isa, to
an event na sobrang daming tao, nakakahawa yung energy niya. Ang sarap sa feeling na, alam mo yun, parang pinagbuklod kayo ng mga may isang motivation just to run, ganyan, and to finish the race. It's a nice feeling. So, para mapupush ka talaga na bilisan palalo, ganun. So, dun sa fun run na yun, I achieved my PR. Saya naman, pero marami pang dapat matutunan. So, ngayon, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-run. Ang saya mag-fun run. Kaya siya fun. Next, I started reconnecting with my friends. We're that kind of friend group na sobrang dalang na magkita. So nagkaroon lang ng parang biglang push one night na mag-set ng Discord channel and magkaroon ng virtual hangout talaga. So nag-join lang sa call lahat ng friends ko, ganyan. Tapos nag-discuss lang kami ng kung ano-anong life updates for 2 to 3 hours. And ang sarap sa feeling ng ganun. It was really nice to reconnect with them once again. And parang parang walang years or months na lumipas. Same old feeling pero ang sarap pa rin sa pakiramdam. So that Discord conversations led to a Zambales trip. O, diba? So, guusap lang kami. Biglang nagkayayaan ako. Sige, tara na. Magtuloy na natin yung hangout natin. May mga movements din sa buhay ng kanya-kanyang friends. Yung Zambales trip was like the kick-off of our new chapter in our lives. Punta kami sa Zambales together with our girlfriends, ganyan. Doon kami sa Liuliwa. So, sarap lang sa feeling na kasama mo yung mga friends mo na, alam mo yun, naaarawan or yung mga conversations, yung mga inside jokes na nare-relieve. Ang sarap sa feeling. And then, pinaka-core memory nung day na yon ay nung gabi na, nung nag-card game kami called Coup. Shoutout ulit, Pat. Thank you sa pag-introduce sa amin sa game na yon at sa sobrang intense ng ng moment na yon. But yeah, overall, I'm being more open to new things kasi I have this pattern na lagi ako double think sa mga bagong ideas and I tend to, stay in my comfort zone, aka my room. Mas naging open lang ako sa mga bagong possibilities and then instead of overthinking it, nagko-commit lang ako and fini-figure out ko na lang siya later on. Just like what I'm doing right now. For sure, sobrang whack nitong video na to. But yeah, lahat naman nag-uumpisa sa whack eh. So, I can always improve. I just need to stay consistent. And yeah, I'm having fun. Masaya siya na feeling na nagiging yun nga, parang conscious effort and conscious decision to be more proactive and saying yes to new ideas and reconnecting with the people that I care about, opening new horizons for me and new opportunities, mga creative pursuits, etc., etc. I really love that one TikTok video na napanood ko lang ng random na yung reframing yung fear of uncertainty to a positive one by thinking that you have a lot of options and you can be whatever you want. Right now, that's my reality na I'm really facing uncertainty. I'm just thinking na ngayon nasa gitna ako ng evolution, ganyan. Siyempre, kailangan mo talagang i-embrace yung discomfort and growing pains, ika nga, ganyan. Now, since we're talking about growth through pain, nakakatawa rin kasi years ago nagpatattoo na rin ako ng something na nagsisimbolize ng pain ng growth. So, I don't know kung makikita siya pero ayan siya. It's an art by Micah Ulrich. Check niyo yung Instagram niya. So, sobrang nag-resonate lang talaga siya sa akin. So, isa siyang woman na may sword sa likod and then sa wound nagkaroon ng plants and flowers. Yan siya. So, for my second vlog or whatever, tingnan natin kung anong matripan kong gawin. But right now, ito
ito yung current situation ko. Number one, I'm unemployed. Number two, I'm unemployed. And number three, I'm trying new things and creative things na matagal lang nakapark. So, ini-enjoy ko lang talaga yung moment and hindi ko binibigyan ng pressure yung sarili ko. Lagi ko lang iniisip na ito yung perfect time to do things like this. Sa age ko ngayon and sa perspective na meron ako ngayon, parang ito yung perfect time to try something new. Kung hindi siya mag-workout, well, at least alam ko hindi siya nag-workout. Kesa naman yung hindi ko siya itry, di ba? And buong lifetime kong iisipin na bakit hindi ko siya tinry or ano mangyayari kung tinry ko siya. Try lang ng try. Try hard. Okay lang maging try hard. That's the point. Maging try hard. Ay, nako. Dami ko lang niyayap no? Pero, I don't know. Marami pa rin akong dapat matutunan. So, ito yung isa sa mga bagay na gusto kong matutunan. Sharing, ganyan, or connecting with people. Kung meron kayong mga thoughts, or kung nagre-resonate kayo, pwede nyo namang i-share din sa akin. Ganyan, pwede kayong mag-comment sa Nox. Doon na ako sa point na nagko-call to action na ako na comment down below. Can I just say, sobrang redundant ng phrase na comment down below. Parang may down na nga, may below pa. Pero yun ang meta. Kailangan natin sumunod. Ayun. Share your thoughts. And kung meron kayong mga tips, paano pa enjoy lalo sa mga trip na gawin, sabihan nyo lang ako. Babasahin ko yan and tatry kong i-apply sa life ko. Ganyan. But sa ngayon, I'll end this vlog and I'll let you guys know kung may mga susunod na updates na kakaiba or kahit mundane lang na maisipan ko lang na mag-video. Mag-film ako. So, thank you guys and see you sa next vlog. Bye.